Yung maramdaman mo na binibigyan ka ng atensyon at pagmamahal. Isang effort lang, yung talagang tumatak sa isipan mo na, wow, amazing ang taong to, may ano talaga, totoo yung nararamdaman niya. Ano? Hindi ako pinapabayaan gutom ganun. Ay, sana all, gutom ako. May pagkain ka dyan? So, ayun po, alam na natin mga kalinga, pa tayo nagugutom. Pag nalalive siya, sabihin natin, Edo, food please. So, ayun po, no, ang galing. Again na, paulit nga na, dabibingi ako eh. Ano po, hindi po yun, ano pa ba sa ano niya? Anong paboritong pagkain ni Beyonce, Edo? Kasi sabi niya, hindi mo daw siya pinapabayaang gutom. So, ikaw naman yung nagbibigay ng pagkain. Anong palagi niyang kinakain? Ano pa talagang kinakain? Basta Jollibee nakakain lagi. Magiging endorser to ng Jollibee. Tama talaga sinabi ko kanina. Tama talaga yun. Sa Jollibee, tubig ray libre. Okay. Sa Jollibee, pala yung paborito ni ano? Andiyan na sila? Paborito ni Beyonce. So yun, ang sarap. Ang sarap na noon. Ang sarap na Jollibee. Ang sarap pakinggan mga kalingap, no? Isa po yan. Ano nga ba yung love language? Alam niyo yung love language? Alam mo ba yung love language? Yung isang tao talaga, bawat isa sa atin, may ano tayo love language. Ito yung way na ramdam natin na mahal tayo ng isang tao. Katulad ko, yung gusto ko, physical touch. Like holding hands, pag hinahawakan ako ng taong mahal ko, it means, pakiramdam ko, mahal niya ako. Yung mga hugs and sudden kisses, yun yung way na I feel na mahal ako ng isang tao. Yun yung primary, number one. So ikaw, Beyonce, ano ang love language mo? Ito ba physical touch? Words of affirmation? Oy, words of affirmation! Nadali ko talaga, kapatid ko talaga to ay, sa dugo. So, bakit words of affirmation? Ano yung palaging sinasabi ni Edo sa'yo? Bigyan mo ako ng kahit 3 words of affirmation. Number 1. Oh, walang pambihira dito dahil. Bilisan mo. 6% pa lang ako eh. Bilisan mo. Number 1. Ikaw yung tinatanong ko. Ano yung words of affirmation? Number 1. Ayaw ko. Ha? Yeah, pwede mo ibulong, ako na lang sasabi. Words of affirmation na palaging sinasabi ni Edo. Ito yung mga words na damdam mong pinapahalagahan ka niya. Number 1. Ang takaw mo. Charot lang. Tama ba? Number 1. Maghihintay daw po. Wow, very good. Yes, true love waits. Number 2. Number 2. Ay, ang lakas ng bulong ni Beyonce. Rinig na rinig ko ay. Yun na lang ate. Ay, pasikrit to. 3 hinihingi ko. Number 2. Ay, first year anniversary niya. Pagbigyan niyo ako. Umayos kayo dyan. Number 2. Ha? Ang takaw mo talaga. Talaga tama talaga ako. Matakaw ka? Nasabi niya sa'yo? Oo, ay, napanood ko yung ano nyo. Sabi ni Edo, matakaw ka. Number 3. Number 3. Si Edo kinikilig na. Bilisan mo, 5% na lang ako eh. Malapit na itong ma-shoutdown ate mo. Number 3. Mauwi na ako pagkatapos ng interview nito. Bilisan mo naman. Natamaan ako ng ng crush ko. Number 3. Nasabi ba niya sa'yo na maganda ka? Ha? Nasabi niya sa'yo? So, pag sinasabi ni Edo, uy, ang ganda mo ngayon, ano nararamdaman mo? Pakiramdam mo, totoo yan or ano lang? Atik-atik lang? Bola lang, no? Ganun talagang malalaki. Ayusin nyo naman. Pag sabihin nyo maganda, kailangan, may prove yan. Pag sasabihin nyo, maganda ka, ito, 1,000. Dapat ganun, no? Maganda ka talaga, 2,000. Tama ba? Tama? Tama! Si Edo naman. Ano love language ni Edo? Siguro yung mga efforts lang siguro. Ay, gusto ko ganun. Act of service! Ayaw ko nung ayaw ko nung madaldal tapos wala lang walang... Baba na ako Beyonce, daldal ko kasi. Ayaw ko nung madaldal tapos di nagagawa ng di napoprove yung you're really into action. Hindi mo kailangan sabihin pero mga bagay na mahalaga. So, yung feeling ng isang babae, makikita mo lang sa pamamagitan ng kanyang pagkilos. Yes, tama ba? Of course. Ang ganda. Okay.
So, act of service. Ano yung mga aksyon ni Beyonce na nagpaparamdam sa'yo na ikaw ay mahalaga? Nasa sa'yo yan. Kung 5 bang ibibigay mo, 2, 3, nasa sa'yo na yan. Yung hindi mo makakalimutan ha. May mga ganun kasi eh. Ano? Minsan, sumama siya sa scout. Yun. Act of service. Bakit mo naramdaman na pinapahalagahan ka? Parang yung support sa akin is parang parang yun ang kailangan ko eh. Yung maaasahan. Kasi hindi mo sinong sa huli, kung sinong kasama mo. Or sinong yung suporta sa'yo ng walang pag-alinlangan. Oo. Yun ang masasabi ko parang, love, parang hindi mo kailangan salita. Si Edo po, yung primary love language niya, ito po yung way or action na naramdaman niya na mahal siya ng isang tao through act of service. At ang hindi niya makakalimutan ay pag sumasama si Beyonce sa scout, doon niya nararamdaman na pinapahalagahan siya ni Beyonce. Ang pagsa-scout ba, ikaw kasi ay kilala sa isa sa mga magigiting na charity vlogger. Ang dami ng taong natulungan mo. So, maaari mo bang isalaysay sa amin yung pagiging scouter mo? Ito ba'y mahirap na trabaho? Kung sa trabaho dati, madali lang. Pero yung paghanap ng yung talaga hindi sa panahon dito may problema. Mahirap, saka may hindi naman mapagod pero yung danger na andun kasi hindi naman palagi safe yung hindi mo alam kung sino lagi makakahalubilo mo sa daan. Ay, totoo. Minsan pag ako nag-i-scout, liblib pa, mapasok sa gubat, sa hindi mo alam na area. Medyo nakakatakot, mamaya kilala ka, mamaya anuhin ka, nakakatakot yun bilang scouter. Kasi siyempre, medyo fame na ng konti. Oo, kilala na. Mahirap i-risk yung sarili. Pero pag nagsa-scout ka kasama si Beyonce, ikaw pa ay komportable? Komportable. At safe? Di ko din sa dinidala sa mga alam kong delikadong area. Sa mga lang yung alam kong madali lang puntahan, dito lang sa medyo sa mga bayan-bayan lang na alam kong. So, ano ang rason na sinasama mo si Beyonce sa pagsa-scout? Ano yung number 1 reason mo? Para sa parang mas yung samahan, saka mas siya, maging makomportable siya sa akin. Saka makilala ka niya ng lubos. Yung kung paano kami magtrabaho at maglingap. Yes! Yan po ang main reason nang matutunan, nang makita ni Beyonce na hindi talaga madali ang trabaho na ginagampanan ni Edo. Siya ay hindi lang nakapokus sa kanyang love team. Siya din ay kusang tumutulong sa mga kababayan po natin na nangangailangan ng tulong. So, how do you feel ba, ikaw Beyonce? Sumasama ka na sa scout, hindi na natin makakaligtaan yan. Anong nararamdaman mo sa tuwing kasama mo si Edo? Masaya syempre. Oo, bukod sa masaya dahil. Bukod sa masaya, may natutunan ka ba sa bawat kilos na pinapakita niya sa iyo? Syempre. So, sa pagsa-scout, ano ang hindi mo makakalimutan? Anong hindi mo makakalimutan? Ano yung naging aral mo nang habang kasama kanya sa pagsa-scout? Hindi madaling hindi mo pera, yan. Tapos, tawag dyan. Pwede kang sumigaw dahil. Okay, ano pa? Tsaka parang ko yung yung sa buhay namin pag ganyan kakasama ko sa pag-scout na hindi lang kami yung ganun yung buhay bag-ati. Totoo mas yan. marami pang Nangangailangan ng tulong. Yung totoo. Kasi nga ikaw ay galing din doon, no? Yung buhay mo ay parang na-flashback mo ba? Sa tuwing na-flashback mo yung nakaraan mo, yung buhay mo dati, ikaw ba yung nasasaktan? Mas maganda din natin yung simula ka sa Again, sabihin mo, nang sa ganun marinig nila, sige. Maganda ate din yung nagsimula ka sa ganun. Sa mahirap. And then papunta na, umaangat na yung buhay mo. Totoo yan. Kasi mas lalo mong maiintindihan yung buhay ng isang tao. Diba? Kasi pag ikaw ay lumaki sa yaman,
ilan lang sa kanila, no? Kadalasan kasi paglaki sa yaman ay hindi nila mostly naiintindihan yung buhay ng mga taong naghihirap, di ba? Unlike kay Viance, talagang kusa siyang tumutulong. Ito yung sinasabi ng mama mo, kung naririnig mo man sa interview, kung napapanood man, sabi ng mama mo, gusto ng mama mo talaga na paglaki mo, pag may income ka na, itulong mo din sa iba kasi doon ka man nakilala na tinulungan ka ng Team Kalinga. Oo, palagi niya sinasabi sa'yo, di ba? So, anong naramdaman mo? Yun yung wish ng mama mo para sa'yo. Hindi ate, parang ano ko na din dati yung... Yun ang goal mo. Bakit ba? Wala pa ako sa Kalingap na gano'n na. Parang yung mga isip ko gano'n na yung isip ko. So, very nice, no? Ngayon lang natin naalaman, hindi pa siya nakilala ng Kalingap, hindi pa siya naging party ng Kalingap. Gano'n na talaga yung mindset niya, ang tumulong. Kasi nga naalala ko, sabi ng mama mo, alam ko ate, marami din yan. Maraming naghihirap talaga. Totoo yan. Totoo yan. Ang dami talaga. At ang daming paraan para tumulong. Hindi lang pinansyal. Totoo yan. So, tulungan niyo ako, ha? Tulungan niyo ako. Hindi man pinansyal yung utak ko ay latagaw na. Charot lang. So, ang ganda ng mensahe ni Viance. Alam mo ba, Viance, napahanga ako kasi nga sa mura mong edad ay ganun ka na mag-isip. Saan ka mahumuhugot ng ano? Saan ka humuhugot ng inspirasyon? Sino ang mga taong nasa likod nito para ganyan ka mag-isip? Sino ang naging lakas mo? Sila, lolo lang. Buhay pa ba yung mga grandparents mo? So yun yung aral na natutunan mo sa kanila? Kasi hindi din nila naranasan ng ganito yung nararanasan nila. Ano ba naging buhay ng lolo't lola mo dati? So yung kahit nga yung sa bagati yung Jollibee ganyan gusto hindi nila na yung sa Jollibee magkain na sa Jollibee. Talagang mahirap. So yun yung rason kung bakit nabigyan ka ng inspirasyon na tumulong sa mga taong nangangailangan. Ngayon na alam ko na kung bakit every pa-feeding program Jollibee pa talaga yung binibigay niya. Tama ba? Totoo yun. Jollibee. Kasi may pinanghuhugutan si Viance. Ito ay hindi ni kailanman, hindi natikman ng kanyang lolo't lola. So sa pamamagitan nito, sa pagtulong niya, sa pagbibigay niya ng pagkain sa kapwa niya, ay parang ito na yung way na, ay at least, hindi man yung lolo't lola ko, at least naipadama niya yung pagmamahal niya sa kapwa niya. Tama ba? Saka sa mga pinagdaanan. Laysay nga ng mama mo. Nung Sobrang na-interview dami ko ng talaga siya. Oo, sobra. Ngayon ba ikay masaya na sa buhay mo ngayon? Siyempre. Ramdam mo bang sikat ka na? Palagi ko tong tinatanong sa kanya off-cam. Viance, ramdam mo bang sikat ka na? Anong sagot mo? Tumingin ka dito kasi gusto nilang makita yung kagandahan mo. So, sagutin mo, ramdam mo ba na ikay sikat na? Medyo po. Medyo. Kasi minsan may na lang po sa akin may nahay, ganun. Tapos napapicture. Ano palagi nilang mensahe sa'yo? Anong mensahe yung palagi mong natatanggap sa kanila? Bukod sa maganda ka. Wag daw magbabago. So, ang isang Viance ba, palaging sinasabi ng lahat, huwag kang magbago, stay humble, keep loving your family. Ang isang Viance ba ay magbabago ba talaga? Huwag kang kumingin. Parang okay, anong sagot mo dyan? Siguro hindi ate. Hindi. Kung may pagbabago man, ito'y sa kabutihan. Okay, yun po yun, no? So, hindi naman, wala tayong kinukumpara, pero ang sarap pakinggan na si Viance ay stay humble. Bakit ayaw mo magbago, Viance? Bakit ayaw mo magbago? Wala, yun na ako ate, ayoko na magbago. Yun yung nakagisnan mo. So maraming salamat mga kalingap, no. Sabi ni Viance ayaw niyang magbago kasi kontento na siya kung anong meron na siya, masaya na siya. At kung may pagbabago man, ito'y sa kabutihan. Ngayon dadako tayo kay Edo. Yung pagbabagong sinasabi nila. Yes. Ikaw Edo, ramdam mo ba na ikay sikat na? Hindi lang sa Team Kalingap, okay? Sakto lang. Hindi masyado. Dito sa atin parang wala lang ako. Normal lang ako dito, parang sa ating area. Hindi ko man parang hindi ko man iniisip na sikat na ako talaga. Hindi tulad sa Cebu noon, ingay-ingay nila ay. Parang lang, normal na tao. Mas okay yun sa akin. Anong pipiliin mo? Ang maging sikat or normal lang? Dati parang gusto kong gaya nito pero habang tumatagal nga nung lumalaki yung chance, natin programa, nagiging mas kilala.
parang mas lalong nawawala yung aking ano, parang pagiging normal na ano. Ay, ganun? Naging normal na parang ano, ang civility na tao, parang pangit din minsan sa sarili. Walang privacy, walang lahat. Ang hirap din. Ikaw ba yung napre-pressure sa... Hindi man Kung minsan? nape-pressure nung... Hindi man nape-pressure pero na-stress lang. Minsan nakakaramdam ng pagod sa lahat. Siyempre kailangan lagi kang lagi ang sarili mo. Dapat lagi kang naka-ready sa lahat ng mga Yun nakikita lang, mo. Hindi ka pwede magkamali sa lahat ng gagawin mo. Maraming expectation ng ibang tao sa'yo. Yun ang mahirap. Real talk yan. Totoo talaga yan. Lalo na ang dami ng taong tumitingala sa inyo. No? Naging inspirasyon din kayo sa lahat. Huwag niyo pong kalimutan mga kalingap. They need privacy. At tao din po sila. Kung minsan paglalabas po sila, they want to enjoy talaga yung time nila, yung sila lang. No? Kaya kung minsan, careful din tayo. For example, nakikita niyo si Viance at si Edo magkasama. Huwag na tayo maging paparazzi dyan. Real talk tayo, no? Kasi nga, tao lang sila. Nahihirapan din, napapagod. And they need time to relax talaga. Gusto nila sila ng dalawa mag-focus sa isa't isa, mag-enjoy. Kasi hindi talaga nakakaligtaan, lalo na habang tumatagal, sila po ay sumisikat na. So, kung nakita nyo man sila na kumakain sa labas, bigyan nyo po sila ng privacy. Kung gusto nyo magpa-picture, pwede kayong magtanong muna, mag-ask ng permission. Huwag yung paano ba? Di ba? Tama ba? Yun ba yung gusto mo? Ako naman, may ano na May privacy lang. May area na ano na pwedeng ganun ba. Oo, tama. Kung saan yung meet and greet, doon lang. Pag may event, doon lang. But pag normal days lang, gusto nilang maging normal na tao din. Kasi sila'y napapagod at may mga iniintindi ding mga problema. So ayun, Edu, anong masasabi mo sa mga taong, if I'm not mistaken talaga, yung love team nyo ay talagang super boom talaga ay. Hindi naman. Yeah, para sa akin, ang sikat-sikat nyo. And by the way, before I forgot, no, gusto ko magpasalamat mismo sa kanilang dalawa. Maraming salamat sa inyo, no, dahil yung mga fans, subscribers, and even yung mga sponsors nyo ay nag-subscribe talaga sa aking YouTube channel. Ang laki, lalo na ikaw lang ang nag-hit ng 50,000 views. Yung interview, oo, tama, walang pakeme-keme yan. Yung interview ko sa iyo, umabot ng 50,000 views sa aking channel. Congratulations, Edo. Thank you very much for that. And kay Viance, umabot ng 100 views sa YouTube ni channel ni Kuya Val. So it means po talaga, minahal kayo ng masa. So anong masasabi nyo sa mga taong ginawa kanyong inspirasyon? Edo? Salamat po dahil sa inyong suporta sa amin. Tinangkilik niyo is ayan, nabuo itong sama na to. Kasi kung wala naman po kayo, wala namang EDC At yan, basta, hindi ko alam kung paano magpasalamat talaga sa inyo kasi ako, okay lang ako kung sa sarili ko, pero si Beyonce po. Laking tulong talaga. Malaking tulong sa kanyang sa kanyang family yung naging samahan. Is thank you so much po. At syempre nagkaroon ako ng maganda isang mabuting kaibigan at ewan ko kung ano pa. Huwag niyo ako, may slide na naman ako dito. Sayang. Thank you so much po talaga sa inyo lahat. Syempre kay Kalinga Prab dahil binigyan ng chance itong na to. And yung founder niyo, grabe ka supportive. Napaka Founder at saka yung naka-scout, si Dr. Love. Ang galing talaga. Umusbong po yung love team nila dahil po sa mga taong nasa likod nito. Katulad ni Kuya Val Santos Matubang, Dr. Love, Kalinga Prab. Sila po yun, yung mga taong umalalay talaga sa kanila. And then, of course, sa kanilang dalawa, hindi talaga mag-work ang lahat ng ito. Wala tayong susubaybayan, hindi tayo kikiligin, walang magbibigay inspirasyon. Kung hindi din po dahil sa pagtatrabaho nila, sa mga efforts na binigay nila, at sa pagmamahal nila sa isa't isa. Yes, kasi it takes to work. Yes, very good. Oo, totoo yan. Maraming salamat. Kaya hindi lahat ng tandem parang tinatangkilik. Siyempre, kailangan hindi lang isang tumatrabaho. Oo, totoo yan. Totoo. Mahirap yun. Mahirap i-build ang chemistry. Napakahirap. Napakahirap din, no? Pag isang tao lang yung nag-e-effort. Yung taong nag-e-effort, masasaktan din yan. Kasi nga, hindi reciprocate ng love. Pero, pag kayong dalawa talaga ay nagsama, isa yung paninindigan nyo, yung principles in life, talagang uusbong yan. Chuk! At ito po yung nakikita natin sa EDC. So, congratulations. Ang saya, umabot kayo ng 1 taon. Ngayon,
Anong status yung dalawa? Pwede kang matulog na ako. Hintay tayo bibigyan natin sila ng 5 seconds. Status. Kayo ba ay friendship? Situationship? Road to forever? Road to the moon? Broom broom? To the Ano ba talaga? Yes. Inaabangan to ng lahat eh. Baka mapapagalitan ako, hindi ko to maitanong. Okay. Ano kaya ang status niyong isa? Are you in the process? Huwag na natin sabihin process of knowing each other. Isang taon na yan ay. Process in each other pa hanggang ngayon isang taon na. Ano to? Is it more than friendship na nga ba ang EDC? Hindi ko kayo pinipilit ha. Nasa inyo lang yan. Ito po ay tayo, sa interview ko kasi gusto ko talaga yung parang iparamdam niyo yung katotohanan. Kasi in my case, when I interview someone, I always give talaga yung truthful answer. Yung totoo talaga. Now, if you do want to share it, if hindi nyo mamasamain dalawa, I want to know. Kasi nga, umabot na tayo ng isang taon eh. Anong status ng EDC? Yeah. Ikaw, Edo, dito tayo. Or more than best friends? Best friends na. So it means more than friendship. Lumago na talaga yung samahan. Am I right? Lumago na. Parang kung sa flower pa, kung sa ganito na. Tama ba? Am I right? Yes. Okay. More than best friend. Paklaruhin natin to. More than nabibingin ako. 2% na lang ako. Bilis-bilisan nyo. Okay. More than best friend? Yes, si Beyonce. Status. Ibulong mo? Ibubulong mo sa akin? Ibubulong mo? Okay. Dahil si Beyonce ay minor de edad pa, hahayaan natin si Edo na magsiwalat. So yun po, natanggap po natin yung I don't want to pressure Beyonce kasi nga yung focus talaga ay pag-aaral. But I'm glad na pinaunlakan nila yung interview natin. So mga kalingap, kung nabitin man kayo, pasensya na ha. Ito ay mahaba na talaga. Ito lang talaga makakayanan natin. It's our time na talaga to celebrate their first anniversary. So we will just end here. Word of the day muna. Ano yung word of the night day? Word of the night? Word. Just one word. How do you describe yung event today? Memorable. Memorable. Ikaw? Just one word. Wala pa nga eh. Just one word lang yung expectation mo. Expectation ko. Yeah. One word lang. Happy. Sa akin naman, fantastic. Alright, we will just stop here. It's me, Charlotte of Cebu. Beyonce of Masalosala. Again. Beyonce of Masalosala. Ikaw naman, lagyan mo ng